Yun sa kanyang abogado, walang matibay na ebidensyang magtuturo na si Pawa nga ang pumatay sa anak ng kanyang amo. Exclusive mula Kuwait, nagpapatrol, Maxi Santiago. Kung pagbabasihan ang case report at ebidensyang nakalap ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen, wala umanong sapat na katibayang magdidiin na pinatay ng Pinay na si Jakatia Pawa ang 20 taong gulang na anak ng kanyang amo. Ayon sa abogado ni Pawa na si Alcatan, wala raw nakitang anumang bakas ng Pinay sa crime scene. Maging ang 2 kutsilyo na na-recover at ang gloves na ginamit umano niya, walang fingerprints ni Jakatia. Wala ring makitang motibo para patayin ni Jakatia ang biktima, lalo na't 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang kasambahay ng pamilya Al-Naki. She was very good housekeeper. And I think, the relationship between Jakatia and the family, the victim family, and even with the victim, I think the relationship was very good. Giit naman ng kapatid niyang si Maha, hindi magagawa ni Jakatia ang krimen, bagamat inamin niyang masama ang loob ng kapatid dahil hindi siya pinauwi sa Pilipinas nang mamatay ang kanilang ama. Maging ang kapatid sa Zamboanga del Norte nanlulumo sa sinapit ni Jakatia. Masakit sa amin na ganun nangyari, na hindi namin akalain na mangyari yun. Sa ngayon, may apila sila sa mga lider ng bansa para maisalba ang kapatid sa bitay. Madam President, tulungan mo po ang kapatid ko. Parang awa mo na. Vice President Noli de Castro po, tulungan mo po yung kapatid namin sa Kuwait. Nangako naman ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya para mailigtas si Jakatia. Gayon din si May Vecina, ang isa pang OFW na kasalukuyang nasa death row. Maxi Santiago, Patrol ng Pilipino, Kuwait. Patay ang isang construction worker matapos bumigay ang scaffolding ng ginagawang bahagi ng Trinoma Mall sa Quezon City. Comatose naman ang isa pang trabahador habang 3 ang sugatan. Nagpapatrol Gretchen Malalag. Dito sa second floor ng parking lot sa Mindanao Avenue ng Trinoma Mall, nagpipintura sina Lionel Ortiz, Rafael Tala, Romel Panuelas, Romel Ricamera at Juan de Mariano. Nang biglang bumigay ang pinagpapatungan nilang kahoy. Nahulog sila mula sa taas na mahigit 15 talampakan kaninang 1:30 ng hapon. Agad na isinugod ang 5 sa ospital. Pero hindi na umabot ang 35 anyos na si De Mariano, bagay na di matanggap ng kanyang asawa. Hindi ko akalain mangyayari sa amin. Dahil may anak pa kami maliit. Buntis pa ako. Nakomatose naman ang 29 na taong gulang na si Romel Panuelos. Dumating din sa ospital na walang malay si Rafael Tala at inilipat sa ibang ospital para mapa-CT scan. Nagtamo ng iba-ibang fracture sa katawan si Lionel Ortiz. Maswerte namang nagalusan lamang si Romel Ricamera at pinauwi na agad. Ayon sa Ayala Land, sasagutin ng kanilang contractor na GenColor ang anumang gastusin. Ang GenColor ang employer ng mga trabador at nangakong magbibigay pa ng dagdag na tulong sa pamilya ng mga biktima. And we will also coordinate with them to make sure that this indeed happens and titingnan po natin kung if there's any additional assistance na maibibigay po natin. Hindi naman naging maganda ang pakikitungo ng mga security guard ng Trinoma Mall sa media. Kitang-kita pa sa videong ito ang ginawi ng isang security guard nila. Pero humingi rin ng paumanhin ang Ayala Land hinggil sa insidente. Let me apologize on behalf of the company. Rest assured that that is not acceptable behavior for the security agencies that we work with, that we contract and that we employ. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Sinagot na ni Judy Ann Santos ang intriga sa kanila ni Claudine Barreto. Pero mas excited siya sa nakatakdang pagpapalabas ng kanyang unang indie film na Ploning. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Ibinuhos ni Judy Ann Santos ang kanyang panahon sa bagong indie film na Ploning ng first-time director na si Dante Garcia. Ayon kay Juday, malaki ang kanyang tiwalang magugustuhan ng mga manonood ang pelikula. Confident ako sa pelikula kasi confident akong maganda yung pagkakagawa, confident akong maganda yung cast namin,
At saka malaki ang tiwala ko kasi yung storya naman talaga ang magdadala. Hindi na... Aminado si Juday na hindi naging madali ang pagproproduce niya ng pelikula, pero hindi raw siya umatras sa proyekto. Marami kasi yung una dito sa pelikulang to na hindi ko naranasan sa ibang produksyon. So nakakatuwa lang na, 'di ba, parang ibang produksyon pa yung nag-gamble para sa birthday ko. Hindi naman kami nawalan ng tiwala sa mga sarili namin at sa Diyos na kaya naman namin talaga tong tapusin. Siguro binigyan lang kami ng trial nung time na yon. Hindi rin nakaligtas si Juday sa pagkukumpara sa kanilang dalawa ni Claudine Barreto. Una nang inintriga ang dalawa sa summer cover shoot ng Preview Magazine kung saan nag-iwasan daw sila. Bagay na itinanggi ni Juday. Ha? Hindi! Wala kaming isyong ganun. Hindi talaga kami magkakasama. Kasi, ang tight ng schedules namin lahat. Pero, wala namang issue sa aming apat na hindi kami magsasama-sama. Ayon kay Juday, hindi dapat lagyan ng mali siya ang pagkukumpara sa kanila bilang modern-day version ni Nora Honor at Vilma Santos. Siguro hindi na yata mawawala yan. Pero sabi nga nila, lahat naman ng klaseng competition is healthy competition. So, tawa na lang and thank you na lang kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin kaming dalawa. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World Pinoy Chess Champion na pinakabata sa mundo, 60 puntos na lang para maging Super Grandmaster. Cameraman ng Reuters patay habang nagko-cover ng gera sa Gaza. 15 iba pa patay din. At Claudine Barreto nagdasal muna bago sumabak sa shooting ng siniseryeng Maligno. Tagumpay naman ang Pinoy sa Middle East ang hatid ni Wesley So, ang pinakabatang Grandmaster sa buong mundo. Si Wesley ang tinanghal na kampiyon sa idinaos na Dubai Open Chess Championship. Mula sa Dubai, nagpapatrol, Middle East Bureau Chief Dindo Amparo. Ito ang gabi ng tagumpay para sa binatilyong Pinoy na si Wesley So na nagkampiyon sa katatapos na Dubai Open Chess Championship dito sa United Arab Emirates. Ang vice ruler ng Dubai, si Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ay dumalo sa mismong awards night at siyang nagbigay ng tropeyo ni Wesley. Ito ang unang international award ni Wesley mula nang siya'y maging isang Grandmaster noong Disyembre 2007. Sa edad na 14, si Wesley na nagmula sa Bacoor, Cavite ang pinakabata ngayon na Grandmaster sa mundo. Tinalo ni Wesley ang may 130 iba pang mga kalok mula sa iba't ibang bansa. Ika-4 na pwesto ang Grandmaster ng China na si Chao Li, pangatlo si Maghami Gaem ng Iran, at pumangalawa si Merab Gagunashvili ng Georgia. Masaya po ako na nakabigay ako ng karangalan sa ating bansa. Para naman kay Philippine Ambassador to the UAE, Libran Kabaktulan, ang tagumpay ni Wesley ay may dalang magandang mensahe sa mundo na may pagbabalaki ng bawat Pilipino. It highlights that the Filipino talent, creativity, and greatness is not just something that can be set aside by others. We are a power to reckon when it comes to mental power. Hopefully, sana dumami yung mga chess player dito sa ating bansa, no, para kasi nakikita nila na posible, even though na 14 years old, magiging Grandmaster, magdi-dream din sila. Lumipad na si Wesley sa Jakarta para labanan naman ang isa sa nangungunang Grandmaster ng Indonesia. Sa ngayon, meron na siyang 2,540 rating points. 6 na po na lang para maabot ang titulo bilang Super Grandmaster. Dindo Amparo, ABS-CBN Middle East News Bureau, Dubai. Oras na para sa Citizen Patrol. Reklamo sa marumi at mabahong creek sa Signal Village, Taguig City. Yan po ang report ni Corazon Ayap. 50 anyos siya ang ating Citizen Patrol. Tambak na ng basura ang creek dito sa Zone 5, Signal Village, Taguig City. Kaya naman, bukod sa di makadaloy ng maayos ang tubig dito, napakabaho pa ng amoy nito. Umalingasaw yung amoy, napakabaho talaga. Baka magkasakit kami, hindi mo maintindihan kung anong klaseng amoy ito eh. Pero karamihan dito, yung parang panang baboy. Kaya naman, oras na para mag-Citizen Patrol. Ipinaalam ko ang problema sa Taguig City Hall. Agad naman nila itong ininspeksyon.
nagko-contribute ng dumi ang mga constituents kasi yung iba walang septic tank plus yung pang lumalabas na may amoy na allegedly chemicals coming from FDI. Matapos ang ilang araw, ipinalinis na nila ang creek. Bumuo na rin sila ng committee na patuloy na mag-iimbestiga para mawala na ang masangsang na amoy na nagmumula sa creek. Iwasan po natin ang pagtatapon ng basura sa creek upang mapanatili ang kalinisan nito. Mula dito sa Zone 5 Signal Village, Taguig City, ako si Corazon Ayap, ang inyong Citizen Patrol. Good news kapamilya, muli pong pinarangalan sa ibang bansa ang election campaign ng ABS-CBN na boto mo, ipatrol mo. Iginawa dito ang 2008 Gold Quill Award for Excellence, ang tinaguriang Oscar Awards ng Business Communication. Sa mahigit 1,000 entry, napili ang boto mo, ipatrol mo bilang best of the best dahil binigyan ito ng kapangyarihan ang publiko na bantayan ang kanilang boto na gamit ang modernong teknolohiya. Ayon pa sa chairman ng 2008 Gold Quill Awards program na si Jeffrey Ory, ipinamalas ng naturang election campaign ang world-class standards pagdating sa strategic communication. Ibibigay ang parangal sa New York sa Hunyo 2013. At susunod, Santo Papa nagdaos ng kaarawan sa White House. Cameraman ng Reuters, patay habang nagko-cover ng giyera sa Gaza. 18, patay din. At Susan Roses humanga sa husay ni Claudine sa Maligno. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Sa Amerika, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Pope Benedict XVI sa White House. Sa India naman, mahigit 40 patay matapos mahulog ang sinasakyang bus sa kanal. At cameraman ng Reuters at 18 Palestino patay sa pagsalakay ng Israeli military sa Gaza. Ang World Patrol mula kay George Carino. Patay ang 19 na Palestino kabilang ang isang cameraman ng International News Agency na Reuters sa pag-atake ng Israeli military sa Gaza Strip. Nakuha pa ang huling video ng cameraman bago tamaan ng airstrike ang kanilang sasakyan at sumabog. Mula taong 2000, 10 miyembro na ng media ang nasawi habang nagko-cover ng gyera sa pagitan ng mga Palestino at Israel. Sa Amerika, nataon sa ika-81 kaarawan ni Pope Benedict XVI ang pagbisita niya sa White House. Mahigit sa 13,000 tao ang sabay-sabay na pumati sa Santo Papa. Sa prayer service kasama ang ibang obispo, tiniyak ng Santo Papa na itutuloy ang kampanya laban sa mga pedophile sa loob ng simbahang Katolika. Sa India, nahulog ang isang bus sa kanal na ikinasawi ng 45 sakay nito. Karamihan sa mga biktima ay mga batang estudyante. Nawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya't nagtuloy-tuloy sa kanal ang bus. 13 tao pa ang nawawala, kabilang ang driver. George Carino, Patrol ng Pilipino. Sinusuri pa ng AFP kung si Captain Nick Faeldon nga ang nagpa-interview sa telepono sa ABS-CBN News kamakalawa. Naging mailap ngayon ang napakilalang Faeldon para sa isa pang interview. Nagpapatrol, Ces Orenya Drilon. Taktika lamang para maaresto si Kapitan Nicanor Faeldon, baluktutin ang katotohanan at siraan ang media. Ito ang basa ni Attorney Trixie Angeles, abogado ng puganting kapitan, sa paglutang ng isang nagpapanggap na siya umano si Faeldon. Paano ba kami nakakasiguradong ikaw talaga yan? Na ako nga si Captain Faeldon. Tama po, sir. Kilala niyo naman siguro ang voice call. Matapos ang panayam na ito sa telepono, sabi ni Angeles, dumagsa ang alok ng harapang interview ng nagsasabing siya si Faeldon. Sabi niya, maaring ang kliyente niya ito, ngunit nananawagan siya sa media na mag-ingat laban sa posibleng paglilinlang. Nagpalabas din daw ng mensahe si Faeldon kay Attorney Angeles at sinabing hindi siya maaring magpasailalim sa isang sindikatong nagpapanggap na isang gobyerno.
Usapan niya talaga namin, walang interview. Kahapon, nangakong magbigay ng harapang panayam ang taong nagpakilalang si Captain Faeldon. Pero hindi siya tumupad. Kanina, muli ko siyang nakausap sa telepono, ngunit naging mailap na siya. Kasi umiinit na na sinasabing hindi kayo yan. Na-monitor ko nga eh. Anong sagot nyo doon? Hindi ko pinag-ano sa kanya. At tila nalinlang nga ako ng isang taong nagsasabing siya si Kapitan Nicanor Faeldon. Ang AFP at PNP naman, walang sagot sa akusasyong operasyon nito ng mga operatiba ng intelligence upang lumutang si Faeldon. Bineberipika pa rin nila ang katauhan ng tumawag sa ABS-CBN. Ces Orenya Drilon, Patrol ng Pilipino. Pinasilip na sa unang pagkakataon ang ilang aabangang eksena sa pinakahihintay na siniseryeng Maligno na nagbabalik telebisyon na si Claudine Barreto. Sinagot din ni Claudine ang pagkukumpara sa kanila ni Judy Ann Santos. Nagpapatrol, Marie Lozano. Simula pa lang, napatili na ang mga manonood sa eksklusibong press preview na ito ng siniseryeng Maligno na pelikula noon ni Susan Roses. Napakalaking karangalan para sa bidang si Claudine Barreto ang pagdating mismo sa press preview ng reyna ng pelikulang Pilipino. I'm very impressed. I feel so honored. Lalo nilang napaganda katulad ng ginawa nila sa Patayin sa Sindak. As a televiewer, I'm excited and I look forward to the showing. Marami rin ang napahanga sa nakapangingilabot ng mga eksena sa siniserye. Aminado si Claudine na kailangan niya magdasal bago sumabak sa madidilim na eksena, gaya ng rape scene niya kasama si Rafael Rosel. Hindi naman naiwasang maikumpara sa Patayin sa Sindak si Barbara ni Chris Aquino ang Maligno. Pero ayon kay Claudine, kakaibang sindak ang aabangan sa Maligno. Ibang level naman yung tinatakal ng Maligno sa Patayin sa Sindak. So talagang you cannot compare. Samantala, nabuhay din ang pagkukumpara kina Claudine at Judy Ann Santos, lalo na't sabay inilunsad ang Maligno at pelikulang Ploning ni Juday. Ever since naman kasi 'di ba parang gano'n ng lagi naman pinagko-compete ni Juday. But kaming dalawa wala kaming problema. Sa kabila naman ng pagkukumpara, ipinagmalaki ni Claudine na one of a kind ang kakatakutan sa Maligno. Kung nakakatakot yung una, wala nga sinabi yung una sa mga susunod pang lalaban. Marie Lozano, Patrol ng Pilipinas. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.